Ang Senado dapat gumagawa ng batas. Pero nitong mga nakaraang araw, ang Senado naging teleserye ng totoong buhay. This is the Senate! May kudita, habulan, barilan. At kung akala mo audience ka lang at hindi ka apektado, nako, ito ang mga bills o batas na naiwan sa ere dahil sa mga nangyayari. Una, Anti-Hospital Detention Bill. Alam mo yung na-hospital ka o namatayan ka sa hospital tapos ayaw kang paalisin kasi hindi ka pabayad ng bills? Na parang hinostage ka ng hospital? Yan sana ang sosolusyonan ng bill na ito ni Senator Risa Hontiveros. Next, Anti-Political Dynasty Bill para pigilan ng paulit-ulit na paghahari ng magkakamag-anak sa politika. Andyan din ang Cadena Act ni Senator Bam Aquino. Ito yung bill na magtatayo ng digital budget portal para makita ng publiko kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. Andyan din ang Party List Reform Bill para ibalik ang party list system sa tunay na marginalized sectors. Hindi para sa mga papampam lang at mga mema na nagkukunwaring party list. Andyan din ang Medical Assistance Program para sa mga Pilipinong walang-wala kapag may nagkakasakit. Andyan din ang Healthcare Proxy Act para malinaw kung sino ang pwedeng magdesisyon para sa pasyenteng hindi na makapagsalita para sa sarili. Maliban sa mga bill at batas na nasabi ko, pati hearing nga ng mga Benguet farmers na lumuwas pa ng Maynila para ikwento yung hirap nila sa taas ng fuel prices, nako, na-cancel din. So habang may mga Pilipinong may sakit, magsasaka, pasyente, health workers o ordinaryong botante na naghihintay ng batas, ang Senado, ayun, busy sa drama, busy sa kakaprotekta ng kapwa nila senador. Matapos ang sorpresang kudita sa Senado, tinanggal si Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Alan Peter Cayetano. Kasabay nito, nabakante ang committee chairmanships. Kaya napatanong sina Senators Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros kung tuloy pa ba ang mga hearings at bills na hawak nila. Kasi hindi ito simpleng office reshuffle ha, hindi ito parang nagpalit lang kayo ng upuan sa classroom. Kapag nagulo ang committee work sa Senado, hearings get cancelled, bills get delayed, at ang trabaho para sa taong bayan, humihinto. So ang tanong, para kanino ba talaga gumagalaw ang Senado? Para ba sa pasyenteng hindi makalabas ng hospital? Para ba sa magsasakang lumuwas pa ng Maynila? O para sa mga politikong kailangang protektahan ang sarili nilang kampo? Maliban dyan may plot twist pa, no? Habang nabibitin ng mga bills at hearings, ang unang nabigyan agad ng bagong chairmanship after the power grab ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang nabigay sa kanya, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Yes, yung mga health bills, wait muna. Yung anti-dynasty bill, wait muna. Pero si Bato, may committee agad. Ang reshuffle na ito ay nangyari habang ine-expect na ng buong Pilipinas na ang Senado ay magiging impeachment court para kay VP Sara Duterte. At marami sa mga bumoto sa takeover ay mga kaalyado ng Duterte family. So kung ordinaryong Pilipino ka, mapapatanong ka talaga, trabaho pa ba ito para sa bayan o damage control na para sa kapangyarihan? Nako, wala na akong ibang makomment sa issue na ito. Ang masasabi ko na lang, God bless the Philippines. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.